Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kaya nating alalahanin, alahong tayo'y inalipin, ang ngalan niya ay ating sambitin, paano di sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin pa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagkipag-isa ni Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, dito ngayon sa pagdiriwang natin sa kapistahan ni San Antonio Maria Claret, isang misyonaryo, dito ngayon ialay natin sa makaisa pa ang ating mga pangsariling kahilingan at kahilingan ng ating mga kapatid, mga kapanalig dito sa misang ito. Mga kapatid, amitin makasananan pang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para ihatid ang mabuting balita sa mga tao, pinatibay mo ang obispong si San Antonio Maria na tanging malasakit at sigla bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ipagkaloob mong hanapin namin ang naukol sa iyo sa pagbubunyi naming maakit ang kapwa-tao sa pamamagitan niya kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang
gawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan, at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay turo mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nakagagayon nga. Maka mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagsiyahan kung alin ang matuwid?
Kapag isinisakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kaladkarin ka niya sa hukuman at ibigay ka sa hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulingang sintimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa atin mga kapanalig ni Kristo. And we always say, God is good. And all the time, God is good. Nais kong bibigyan ng pagpapahalaga itong dalawang kataga na prediction and forecast. May kaibahan po ang prediction at forecast. Dahil pag sabihin nating prediction, nakikita ko po ito na pinipredict ko yung isang bagay na mangyayari dahil may karanasan ako dito. O baka yung aking mga kapatid may naranasan na dito. That's why sinasabi natin, huwag mong gagawin yan. Dahil kung gagawin mo yan, yan pa rin ang mangyayari sa'yo. Yan ay mga negatibong prediction. May mga positibo din mong prediction. Yung mga kapatid natin na na-inspire doon sa mga kapatid natin na naging successful sa buhay, talagang mga kapatid na talagang naninindigan sa katotohanan. At sabi natin sa isang bata ba kaya, Tutoy, kung yan ang gagawin mo, na-inspire ka niya, namumutibit ka niya, at pag yan ang gagawin mo, siguradong sigurado ako, yan din po ang mapapala mo. Yan din po ang mamararating mo. Prediction. That's why may sinasabi nga sa Stephen Covey na kung nagkakaroon tayo ng projection or prediction na if you feed something, your life, maliit lang namang bagay, at itong maliit na bagay na ito ay ginagawa mo na naman bukas, pinifeed mo na naman yung sarili mo bukas. Sa susunod na araw, gano'n na naman. Then, sabi niya na you will harvest your habit. Naging habitual mo na ito dahil ginagawa mo ito. Hindi kaya yung magandang magandang mga positibong bagay na nangyari sa atin, nangyari sa ating mga kapatid, na inspired tayo at ginagawa natin ngayon. Mahirap man. Ginagawa natin ngayon, ginagawa na naman natin bukas, naging habit natin yan. At dahil naging habit natin yan, ginagawa pa rin natin yan, yung mga buting bagay na yon. At masasabi natin, sabi nga ni Stephen Covey, you will harvest your attitude. Magiging ugali mo na yan. Napakaganda. At sabi nga ni Stephen Covey, kung ganun pa rin, you feed your attitude with something and something with this positive prediction. Sabi ni Stephen Covey, you will harvest your destiny. Itong mapupuntahan mo. Siguro, ganun din po pag negatibo yung mga bagay na pinifeed natin sa sarili natin, na may makaranasan naman tayo na hindi maganda, at naging habit natin yan, naging attitude natin, naging ugali natin yan, surely, that will be a prediction na ito yung mangyayari sa'yo. Ngunit mga kapatid, sa pagsabihin nating forecast, ang forecast ay binabalita, for example, na may sakuna na mangyayari, may super typhoon na mangyayari, darating, pino-forecast. Ang dahilan kung bakit pino-forecast ito, unang-una, para maging aware tayo. Maging aware tayo sa mga posibleng darating. At hindi lamang naging aware tayo, kundi nagiging handa din tayo. So, nagiging aware tayo, pinapakinggan natin, naging aware tayo, at pinaghandaan natin yung sakunang mangyayaring iyon. Napakaganda mga kapatid dahil nakikita ko po ito nung, I think, pag hindi ko nakakamali, may super typhoon doon sa Visayas in 2022.
no, napakatindi. At ang forecast dito ay sinasabi na may super typhoon na darating dito sa mga lugar dito sa Bisaya particularly. Ngayon, dahil yun ang forecast, ang mga tao naman, nakikita nila, naalala nila yung nangyayari sa Yolanda. Particularly sa Tacloban, na ang dami, thousands of thousands na nasawi, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng mga tahanan, dahil doon sa super typhoon na yung Yolanda. Ngayon, natuto yung mga taong ito. Nandoon yung forecast at nandoon yung prediction na may super typhoon na mangyayari. Ngunit naging aware sila, nakikinig sila, lumikas sila lahat. Doon sa tahanan lamang, sa anin lamang namin, sa bayan lamang namin, talagang napakalakas palang winawalis yung mga bahay, lalong na sa dalampasigan. Ngunit nakikinig sila, naging aware sila sa mga pangyayari nung una sa Yolanda particularly, at pinaghandaan nila. Lumilikas sila ngayon. At dito, nasisave sila. Wala doon sa aming bayan, napakalakas man, talagang winawalis yung mga tahanan. Ngunit again, wala pong nasawi dahil yung pakikinig nila doon sa forecast na yon na may super typhoon. Mga kapatid, napakaganda pong titingnan din po ito pag ihambing natin to sa ating buhay din po. No, lalo na sa pangyayari sa atin ngayon, yung matinding issue natin, itong corruption, no? Na ito ay is a call. Panawagan ito para sa ating lahat. Yun nga, ang ating simbahan ay nananawagan na manalangin at nandoon yung renewal, yung pagbabago. Bakit man? Na sinasabi nga na isa system. Ang sabi pa ng iba ay kultura na ito, part na ito sa ating buhay. Sandali muna. Paggamitin natin yung prediction, napipredict natin kung ganito ang mangyayari sa ating lipunan, itong mangyayari sa ating bayan. Alam natin na ito ay walang patutunguhan. Alam natin yung mga nakalipas na mga taon o mga dekada ng mga nakalipas. Alam natin kung anong nangyayari. Walang future ng ating lipunan, ng ating bayan. Alam natin, ngayon, inaawik tayo, ginigising tayo. Sandali muna. Titingnan niyo yung mga nakalipas. Wala tayong papuntahan dito. That's why, yung paghahanda natin, pakikinig natin, at yung awareness sa mga nangyari sa buhay natin. Hindi pa ba tayo na matututo? Itong mga involved dito sa ating sa corruption na ito ay pino-forecast. Ito, tingnan niyo ito. Itong mga taong involved. Ngunit tayo din po hindi natin matuturo yung mga sarili, mga kapatid natin. Ngunit una muna, ituturo muna yung sarili natin. Ano ang partisipasyon ko kung ito man ay isang sistema na ng ating lipunan? Ito man ay kultura ng ating lipunan. Anong partisipasyon ko? At anong partisipasyon ko sa pagbabago dito sa pangyayaring ito? Mga kapatid, titingnan pa natin. Alam ko po na hindi lamang ito sa physical, hindi lamang ito sa science or sa edukasyon na nandoon yung prediction or nandoon yung forecast, kundi sa spiritual din po nating buhay. Spiritual nating buhay. Siguro ko, kumustahin natin yung buhay natin. Kumusta na ako ngayon? Prediction, anong nangyari sa akin? Yung mga nakalipas. Kung may hindi man magandang nangyayari sa akin sa mga nakalipas, hindi ba ako magising? Patuloy pa ba ang aking paging alipin sa mga nakalipas kahit hindi maganda ang nangyayari sa buhay ko? Hindi kaya sa aking pagkipagrelasyon sa Diyos? Napakaganda po mga kapatid dahil naalala ko sa aking pagnilay-nilay sa Ebanghelyo natin ngayon nung si Jesus ay doon sa Mount of Transfiguration. Sa Mount of Transfiguration, makikita natin yung pagbabagong anyo ni Jesus. At sa pagbabagong anyo ni Jesus na yon, nandoon yung dalawang haligi ng ating pananampalataya, si Moses at si Elijah. Nandoon si Elijah, nakita ko dito yung prediction, titingnan natin yung mga nakalipas. Nandoon si Elijah ay nagpapahiwatig tungkol sa batas.
sa batas ng Diyos, yung pakipag-ugnayan ng Diyos, pakipagtipa ng Diyos, at wala naman talagang iba sa pakipagtipa ng Diyos ay yung kanyang pagmamahal sa atin. Nakikita natin, sigurado tayo na hindi pinapabayaan ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Nandoon ang pagmamahal ng Diyos. Kahit pa man tumatalikod, tumitigas ang ulo ng mga taong ito, nandoon ang pagmamahal ng Diyos. At representing Moses, ngayon, nandoon naman si Elijah. Doon sa Mount of Transfiguration, matanaw mo ang Jerusalem. Ngayon, pinipredict ngayon na, Jesus, ito yung mapupuntahan mo. Dito, may alay yung buhay mo. Diyan sa Jerusalem na yan, diyan ka mag-aalay ng iyong buhay at diyan ka mamamatay. Wow! Napakaganda ang prediction. Dahil nandoon na yung present, nandun si Jesus sa present, sa kasalukuyang panahon, at nandoon si Moses nagtutukoy sa pagmamahal ng Diyos. That's why, hindi tumatalikod si Jesus sa itong ibanghilyo natin ngayon. Ito ay papunta na ni Jesus sa pagpunta doon sa Jerusalem at walang makakapigil na sa Kanya. Dahil alam niya na sa Kanyang nakalipas, hindi siya pababayaan ng Diyos. Alam niya na itong pagkakataong ito ay paghahanda niya. Paghahanda para sa ating kaligtasan. That's why sa ating ibanghilyo din po, nakakaantig din po dahil ang tunada ng ating Paiso Kristo, para bagang nalulungkot siya. Nalulungkot siya, sabi niya na marunong kayo na magbasa sa mga panahon na nangyari, sa anong nangyari sa ating panahon ngayon. Ngunit, ang nakakalungkot dito, hindi naman ninyo pinagmasdan, hindi naman kayo naging aware sa buhay ninyo ngayon. Anong buhay ninyo ngayon? Anong pakipagrelasyon ninyo sa Diyos? That's why, binibigyan ng pagpapahalaga ni Jesus itong talinghagang ito, kapag isinasakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka. Makipagsakdal. Sinasakdal sa hukuman. Ibig sabihin dito, mga kapatid, kung sinasakdal tayo, paghandaan natin. Huwag nating hintayin na dadalhin tayo o makukulong tayo, ipaghanda natin, makipag-ayos tayo. Ano yung nangyayari? Ayusin natin yon. Maging aware tayo sa buhay natin. Mga kapatid, hindi kaya po ito din po ay panawagan sa ating kasalukuyang panahon. Yes, bombarded tayo sa mga pangyari sa ating society ngayon at isa call ito para sa ating lahat. Ngunit sa personal nating pakipag-ugnayan sa Diyos, napaghandaan ko ba sa panahong ito ang posibleng mangyari sa akin bukas? Sa susunod mga pagkakataon, kung napaghandaan ko ito, kagaya ni Jesus, daladalan niya ang mensahe ni Moses na pagmamahal. Daladalan niya na hindi siya natatakot kahit pa hanggang sa taas ng krus. Kahit niyan mamatay sa taas ng krus dahil alam niya nandiyan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi kaya yung kaalaman natin sa pagmamahal ng Diyos, ito yung sandata natin para ipaghanda natin ang ating mga sarili sa araw-araw ting buhay. Sa pakipagrelasyon natin sa Diyos at ating pakipagrelasyon sa Diyos, dala-dala natin ito. Sinasabuhay natin ito sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen. Sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng Kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos upang bigyan tuldok ang gyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mas higit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mabigyan ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang langit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Pulinihan sa iyo, buong puso kong inahalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid mong sakripisyo ay may kalugod-lugod sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon na kami ay naghahain para si San Antonio Maria Claret ay magunita sa ikakapagpatawad ng aming makasalanan at sa katutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Antonio Maria Claret ay piniparangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging masahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na masahan sa katapatan ay nahayag sa pangasiwa sa simbahan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy na magpahangad ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kay kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kain. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming kapapanuto ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Nung gabing pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at ibinigay sa kanyang malagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog ng dahil sa inyo. Gayon din man matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kinampisalamatan. Inabot niyang kalis kay malagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago tulang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuo niyo ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Nagdiriwang hanggang sa pagbabalik hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na dudulot ng buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias sa aming Obispo at na makaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon din ang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mo dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, na San Jose ang bali ng esposo, kaysa ng apostol at lahat mga banal na namumuhay ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin gagaling na utos sa turo na banalang aral, buong pag-ibig nating dasalin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salamat.
kanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan po sa lahat po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-alis mo kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo.
lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakiginabang na dumalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Antonio Maria Claret na ipapahayag namin at ang itinuturo niya ay magawa naming ganapin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ating mga kapanalig at yung mga kapanalig natin na walang sawang naglingkod sa ating mga misa dito sa Veritas, Radio Veritas. At salamat din po sa mga kapatid natin na nandito ngayon on site sa chapel ng ating Veritas, Radio Veritas. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpapalain ka ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazaret.